Happy birthday, Elena. Ito ang regalo ko sa'yo. Isang laya mula sa pagiging panong-asawa ko. Walang emosyong inabot ni Marco ang envelope ng divorce papers sa gitna ng marangyang handaan. Habang ang kabit niyang si Sofia ay nakangiting nakasandal sa kanyang balikat, tiningnan nila si Elena na tila isang basahang itinapon. Ngunit hindi nila alam, bago pa man dumating ang gabing ito, wala na silang babalikan. Ang mansyon, ang kumpanya, at maging ang huling sentimo sa bangko, lahat ay binaliktad na ng babaeng minaliit nila. Sino nga ba ang tunay na mawawalan sa huli? Sawang-sawa na ako sa amoy ng bawang at bagoong na palaging nakadikit sa balat ni Elena. Sofia, konting tiis na lang, mahal. Kapag natapos na ang party sa Sabado, ibibigay ko na sa kanya ang mga papel. Sa wakas, malaya na ako sa nakakasakal at nakakaboring na buhay na ito. Kasabay ng pagpirma niya, magsisimula na ang totoong buhay natin. Sa kabilang dako ng pintuan ng kanilang silid, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Elena. Hawak niya ang isang tray na may baso ng mainit na gatas at paboritong kakanin ni Marco. Kanina pa siya masayang naghahanda sa kusina. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga daliri sa pagbabalat ng mga sangkap dahil alam niyang pagod ang kanyang asawa mula sa trabaho. Ang bawat patak ng pawis niya sa mainit na kusina ay itinuturing niyang sakripisyo ng pag-ibig. Ngunit ang bawat salitang binitiwan ni Marco sa telepono ay tila mga tipak ng yelo na bumabaon sa kanyang puso, dahan-dahang pinapatay ang apoy ng pag-asa na 12 taon niyang inalagaan. Naramdaman ni Elena ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga tuhod hanggang sa hindi na niya maramdaman ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang tray na hawak niya ay marahang nanginig at ang tunog ng baso na kumakalansing laban sa porselana ay naging kasing ingay ng isang babala sa kanyang pandinig. Hindi siya makahinga. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog na nagpapasugat sa kanyang lalamunan. Nanuyo ang kanyang bibig at ang mga luha na nais kumawala ay tila naging bato sa bigat, nakabara sa kanyang dibdib. Ayaw lumabas dahil sa sobrang gulat at pait. Tiningnan ni Elena ang kanyang suot na lumang duster, ang paboritong suot niya dahil ito ang regalo ni Marco noong unang anibersaryo nila nang wala pa silang pera. Ngayon, ang telang ito na dati ay simbolo ng kanilang pagsisimula ay tila naging isang sako ng kahihiyan na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang tawa ni Marco, isang tawang puno ng ligaya na matagal nang hindi ipinaparinig sa kanya. Isang tawa na nakalaan na pala sa iba. Binitawan ni Elena ang hawakan ng pinto nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. 12 taon siyang naging matapat na asawa, naging katuwang sa hirap, at naging tuntungan ni Marco para maabot ang rurok ng tagumpay. Ngunit sa huli, ang lahat ba ng kanyang pagod at pag-aalaga ay nauwi lamang sa amoy ng kusina na ikinahihiya ng lalaking binuo niya mula sa kawalan? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong sugatan ang hapdi ng pagtataksil bago ito tuluyang maging abo? Ano ba naman yan, Elena? Hanggang ngayon ba naman ay nakatayo ka pa rin dyan na parang tuod ni hindi mo man lang maasikaso ang asawa mo ng maayos pagkatapos ng mahabang araw niya sa opisina? Ang boses ni Doña Aurora, ang kanyang biyenhunan, ay parang isang latigo na humagupit sa katahimikan ng pasilyo. Nakatayo ito sa dulo ng hagdanan, nakataas ang kilay habang nakatingin sa suot ni Elena. Ang mga mata ng matanda ay puno ng panghuhusga. Tila binibilang ang bawat himulmol sa lumang duster ng kanyang manugang. Hindi nito alam na ang babaeng nasa harap niya ay kasalukuyang binubunot ang mga tinik na bumaon sa kanyang puso matapos marinig ang pagtataksil ng sariling asawa. Dahan-dahang lumingon si Elena. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang baso ng gatas sa tray ay gumagawa ng maliliit na alon. Isang piping saksi sa bagyong nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw, nais niyang itanong sa matanda
kung alam ba nito ang balak ng kanyang anak. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinanikala ng pait, nanunuyot ang kanyang bibig, at ang tanging nagagawa niya ay ang huminga ng malalim upang hindi tuluyang gumuho sa harap ng babaeng kailanman ay hindi siya tinanggap. Eksaktong lumabas si Marco mula sa silid. Bit-bit ang kanyang cellphone at ang isang nangiting mabilis na naglaho nang makita si Elena. "Oh, andyan ka pala." Malamig na sabi ni Marco. Walang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata, kundi pagkabagot. "I told you, Elena, you don't have to wait for me. And please, can you change your clothes? Nakakasakit sa mata ang hitsura mo, lalo na't may bisita tayo bukas. I don't want my partners to think na hindi kita binibigyan ng allowance para pambili ng maayos na damit." Ang bawat salita ni Marco ay parang asin na ibinubudbod sa sariwang sugat. Gustong matawa ni Elena sa sobrang sakit. Allowance? Ang perang ibinibigay ni Marco ay halos hindi sapat para sa pang-araw-araw na gastusin sa mansyon at sa mga luho ni Doña Aurora. Si Elena ang nagtitiis, si Elena ang nagtitipid, at si Elena ang nagbubura ng sarili niyang pangangailangan para lamang maging maayos ang lahat. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang ina, ipinagmumukha ni Marco na siya ay isang pabayang asawa na walang alam gawin, kundi magmukhang kaawa-awa. "Nilalamig na ang gatas mo, Marco," mahinang tugon ni Elena. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa, tuyot at walang buhay. Inilapag niya ang tray sa maliit na lamesa sa pasilyo. Ang tunog ng porselana na sumasayad sa kahoy ay naging hudyat ng kanyang pagsuko sa gabing iyon. Hindi na niya kayang tumingin pa sa asawa. Pakiramdam niya ay marumi ang hangin sa paligid nito, punong-puno ng mga kasinungalingan at amoy ng pabango ng ibang babae. "Hayaan mo na yan, Elena. Maglinis ka na lang sa kusina. Pagkatapos, dumaan ka sa study room ko. May mga papeles akong ipapa-organize sa'yo para sa Sabado." Utos ni Marco bago ito tuluyang bumaba ng hagdan, kasunod ang kanyang ina na patuloy sa pagbulong ng mga negatibong komento tungkol sa kanya. Naiwang mag-isa si Elena sa madilim na pasilyo. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang malaking kumot na lalong nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Naglakad siya patungo sa kanilang silid, hindi upang matulog, kundi upang hanapin ang katotohanan sa likod ng mga salitang narinig niya sa telepono. Pumasok siya sa walk-in closet at binuksan ang maliit na vault na pinaglalagyan ng kanilang mga dokumento at savings passbook. Ito ang perang pinaghirapan nilang ipunin sa loob ng mahabang panahon, ang pondong nakalaan sana para sa kanilang magiging anak at sa kanilang pagtanda. Habang binubuklat ang mga pahina ng passbook sa ilalim ng malamlam na ilaw ng closet, naramdaman ni Elena ang paghinto ng kanyang tibok ng puso. Ang balanse na dapat ay milyon-milyon na, ay naging kakarampot na lamang. May mga sunod-sunod na malalaking withdrawal sa nakalipas na 3 buwan, mga transaksyong hindi niya alam at hindi niya pinayagan. Isang dokumento rin ang nakasingit sa dulo, isang deed of sale para sa lupang minana niya sa kanyang mga magulang. At doon, nakita niya ang isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa kanya. Ngunit alam niyang kailanman ay hindi niya isinulat. Napaupo si Elena sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga binti, habang ang malamig na semento ay tila humihigop sa nalalabi niyang lakas. Hindi lang pala puso niya ang ninanakawan ni Marco, kundi pati ang kanyang kinabukasan at ang tanging alaala ng kanyang mga magulang. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay dahan-dahang pinapatay ang kanyang pagkatao nang hindi niya namamalayan. Sa dilim ng closet, unti-unting natuyo ang mga luha sa mga mata niya. Sa halip na sakit at panghihinayang, may panibagong katatagang nagsimulang mabuo sa kanyang kalooban. Dahan-dahan siyang tumuwid at huminga ng malalim na para bang may mabigat na pasaning tuluyan nang naalis sa kanyang dibdib. May kakaibang ningning na sumilay sa kanyang mga mata, hindi bunga ng kalungkutan, kundi ng isang pasyang matagal nang hinihintay na mabuo. Sa wakas, malinaw na sa kanya ang dapat niyang gawin.
Kung talagang nais ni Marco na mawala siya sa buhay nito, hindi siya makikipagpilitan, hindi siya magmamakaawa, hindi rin siya mananatili sa isang lugar kung saan hindi na siya pinahahalagahan. Ngunit ang kanyang pag-alis ay hindi magiging tanda ng pagkatalo. Ito ay magiging simula ng isang bagong yugto, isang buhay na siya mismo ang magtatayo, malaya sa sakit, kasinungalingan, at mga pangakong hindi kailanman tinupad. At balang araw, kapag muli silang nagtagpo, hindi na siya ang babaeng iniwan at binaliwala, kundi isang taong natutong piliin ang sariling halaga higit sa lahat. Paano nga ba lalaban ang isang ibon na sadyang pinutulan ng pakpak ng taong inakala niyang magtuturo sa kanya kung paano lumipad? Hanggang saan aabot ang talino ng isang babaeng itinuring na tanga sa loob ng sarili niyang tahanan? Kailangang mawala ang lahat ng koneksyon ni Elena sa kumpanya bago matapos ang buwan. Siguraduhin mong walang matitira sa kanya kahit isang kusing. Ang mga salitang ito na nakasulat sa isang draft ng liham na natagpuan ni Elena sa ilalim ng mga lumang folders sa study room ay tila isang hatol ng kamatayan na binasa sa kanyang harapan. Ang sulat kamay ay hindi mapagkakamalan. Kay Marco ito. Ang bawat kurba ng mga letra na dati ay nagpapadala ng kilig sa kanyang puso noong sila ay nagsusuyuan pa, ngayon ay tila mga matatalas na kuko na kumakalos sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Elena sa gitna ng silid-aklatan ni Marco, ang lugar kung saan inutusan siyang mag-ayos ng mga papeles. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang papel ay tila sumasakal sa kanya. Sa labas ng bintana, ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap na tila ayaw saksihan ang bawat piraso ng katotohanang dahan-dahang nagpapakita sa ilalim ng malamlam na ilaw ng desk lamp, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa paghawak sa papel. Naalala niya ang pangako ni Marco nung ikinasal sila na ang lahat ng sa kanya ay sa kanya rin. Ngayon, ang pangakong yon ay naging isang malaking kasinungalingan na unti-unting lumalamon sa kanyang buong mundo. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan, isang hapdi na hindi kayang pawiin ng kahit anong tubig. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi niya namalayan na ang isang folder na hawak niya ay nahulog na sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay bumasag sa katahimikan ng silid, ngunit hindi man lang siya kumibo. Ang kanyang paningin ay nakapako sa petsang nakasulat sa ibaba ng dokumento. 30 araw. Mayroon na lamang siyang 30 araw bago tuluyang mabura ang kanyang pangalan sa lahat ng ari-ari ang pinaghirapan nilang itayo. Hindi lang pala ang puso niya ang planong iwanan ni Marco. Planong kunin nito ang lahat, mula sa bahay na ito hanggang sa huling sentimo ng kanyang mana. Ang bawat haplos, ang bawat I love you ni Marco sa mga nakaraang buwan ay bahagi lamang pala ng isang madilim na estratehiya upang hindi siya makaramdam ng panganib habang dahan-dahan itong humuhukay ng libingan para sa kanyang kinabukasan. Napansin ni Elena ang isa pang dokumento, isang blueprint ng isang rest house sa Tagaytay. Ang disenyong yon ay pamilyar sa kanya. Iyon ang pangarap niyang bahay na madalas niyang ikwento kay Marco tuwing gabi bago sila matulog. Ngunit sa ilalim ng plano, nakasulat ang pangalan ng may-ari, Sofia Galvez. Ang kanyang pangarap, ang kanyang mga plano ay ibinibigay na ni Marco sa ibang babae gamit ang perang ninakaw mula sa kanya. Ang pait ay umakyat sa kanyang lalamunan, isang lasa ng tanso at galit na halos magpasuka sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Elena sa bintana. Tinitingnan ang malawak na hardin na siya mismo ang nag-alaga. Ang bawat halaman doon ay itinanim niya ng may pagmamahal. Ngunit ngayon, ang bawat dahon ay tila kumakatawan sa isang araw ng panloloko. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
sa malalim na wikang Tagalog na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hanggang kailan magsisilbing anino ang isang asawang nagbigay ng lahat bago niya matutunang maging sarili niyang liwanag? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Alam ni Elena na simula sa gabing ito, ang bawat segundong lilipas ay isang labanan para sa kanyang kaligtasan. Ang 30 araw na palugit na ibinigay ni Marco sa sarili nito ay magiging 30 araw din ng kanyang paghahanda. Hindi siya papayag na maging biktima lamang sa sarili niyang kwento. Kung ang lason ay dahan-dahang ibinigay sa kanya, titiyakin niyang ang lunas ay magiging kasing pait ng katotohanang nalaman niya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang figura ang dahan-dahang sumungaw sa pintuan ng study room. Ang anino nito ay humaba sa sahig, papalapit sa kinatatayuan ni Elena, habang ang tunog ng mabibigat na hakbang ay dahan-dahang pumupuno sa silid. Sino ang nakamasid sa kanya sa kalaliman ng gabi at gaano na karami ang alam nito sa kanyang mga natuklasan? Ma'am Elena, gising pa po pala kayo. Ang malumanay na boses ni Ate Linda, ang kanilang matapat na kasambahay sa loob ng mahabang panahon, ang bumasag sa matinding tensyon sa loob ng silid. May dala itong isang basong maligamgam na tubig at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na tila nakikita ang mga bitak sa kaluluwa ni Elena. Ang bawat hakbang ni Linda sa makinis na sahig ay tila isang paalala na sa kabila ng pagtataksilin ng mga taong pinakamalapit sa kanya, may mga kaluluwa pa ring tapat at nagmamalasakit sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Dahan-dahang binitawan ni Elena ang dokumentong hawak niya, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Hindi ako makatulog, Ate Linda. Marami lang akong inaayos para sa Sabado. Mahinang tugon ni Elena habang pilit nang ngumingiti. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito ay isang maskara lamang ng katatagan. Lumapit si Linda at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Elena. Sa simpleng haplos na yon, tila naramdaman ni Elena ang init ng isang ina na matagal na niyang hinahanap. Ma'am, alam ko pong may mabigat kayong pinagdadaanan. Huwag niyo pong kalimutan na narito lang ako. Nakita ko po kung paano niyo itinayo ang bahay na ito mula sa wala. Hindi po kayo pababayaan ng Panginoon. Bulong ni Linda. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay naging isang banal na sumpaan ng katapatan. Nang makaalis si Linda, muling lumingon si Elena sa tumpok ng mga papeles. Isang lumang kahon sa pinakaibaba ng cabinet ang kumuha ng kanyang atensyon. Binuksan niya ito at doon, sa ilalim ng mga lumang litrato at resibo, ay nakita niya ang kanyang diploma sa accountancy at ang kanyang lisensya na matagal na niyang itinago dahil sinabi ni Marco na hindi na niya kailangang magtrabaho dahil kaya naman niyang ibigay ang lahat. Ang mga dokumentong yon ay tila mga hiyas na nagniningning sa gitna ng dumi. Doon niya nahanap ang kanyang tunay na sandata. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at hinanap ang isang numero na mahigit 10 taon na niyang hindi tinatawagan. Si Clara, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo na isa na ngayong tanyag na abogado sa pananalapi. Noong ikinasal sila ni Marco, pilit silang pinaglayo nito dahil alam ni Marco na si Clara ang tanging makakapagbukas ng mga mata ni Elena sa kanyang mga manipulasyon. Kinabukasan sa hapagkainan, ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo sa kabila ng mainit na kape. Nakaupo si Marco sa kabisera, prenteng nagbabasa ng balita, habang si Doña Aurora ay abala sa pagrereklamo tungkol sa menu ng pagkain. Marco, I'll be out today. May mga kailangan lang akong asikasuhin para sa party natin. Mahinahong paalam ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig na nagtatago ng isang malalim na whirlpool sa ilalim. Whatever, Elena. Just make sure you look presentable. Ayokong mapahiya sa mga investors ko dahil lang sa hitsura mo. Walang kaabog-abog na sagot ni Marco nang hindi man lang tumitingin sa kanya.
Hindi nito napansin na ang kamay ni Elena sa ilalim ng lamesa ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumamaon sa kanyang palad, isang hapdi na naging gasolina para sa kanyang determinasyon. Paglabas ng mansion, hindi sa palengke o sa florist, pumunta si Elena. Sa isang maliit at tago na cafe niya hinarap si Clara. Ang pagtatagpong yun ay puno ng mga emosyon, pagsisisi, pangungulila, at sa huli, ang matinding pagnanais para sa katarungan. I need your help, Clara. Marco is trying to erase me. He's taking everything, including my parents' land. Diretsahang sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng luha. Kakarampot na lamang ng galit at isang tumpak na plano. Hindi natin hahayaang mangyari iyon, Elena. You still have the power of attorney you made for me years ago, the one you never revoked. We can use that to track his movements before he even knows we're watching. Tugon ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na nagbigay ng panibagong pag-asa kay Elena. Ngunit habang nagpaplano ang dalawa, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng cafe. Ang pintuan ay bumukas at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit at itim na salamin, si Sofia. Ang presensya nito sa lugar na yon ay tila isang masamang pangitain. Paano nalaman ni Sofia kung nasaan si Elena? Meron bang nagmamasid sa bawat galaw niya sa loob ng sarili niyang tahanan? Ang bawat segundong lumilipas ay parang paglalakad sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng bangin. Ang pag-asa ay nagsimulang sumibol, ngunit kasabay nito ay ang panganib na bawat maling hakbang ay maaaring mauwi sa kanyang tuluyang pagbagsak. Akala ko ba ay abala ka sa paghahanda para sa party mo, Elena? Bakit tila naligaw ka yata sa ganitong klaseng lugar? Ang boses ni Sofia ay parang kaskas ng matalas na kuko sa isang makinis na ibabaw. Matingkad, puno ng pangungutya, at sadyang ginawa upang makuha ang atensyon ng lahat sa loob ng maliit na cafe. Huminto ang mundo ni Elena nang maramdaman niya ang amoy ng mamahaling pabango na tila lumulunod sa amoy ng kapeng barako sa paligid. Ang bawat hakbang ni Sofia sa sahig ay may ritmo ng pagmamay-ari, isang tunog na nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan sa kabila ng pagiging iba sa buhay ni Marco. Dahan-dahang itinago ni Clara ang mga dokumentong legal sa ilalim ng kanyang bag habang si Elena ay huminga ng malalim upang pigilin ang panginginig ng kanyang mga balikat. Tumingala siya at hinarap ang babaeng dahan-dahang kumukuha ng lahat ng sa kanya. Si Sofia ay mukhang isang anghel sa kanyang suot na puting silk dress. Ngunit sa mga mata ni Elena, ang bawat ngiti nito ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Sofia, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit sa loob niya, ang bawat selula ng kanyang katawan ay sumisigaw sa galit. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang baso ng kape. Nararamdaman ang init nito na tila nanunuot sa kanyang balat. Isang hapdi na nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang manatiling gising at alerto. Oh, napadaan lang ako. I have an appointment nearby para sa interior design ng isang bagong project. Makahulugang sabi ni Sofia habang sinusuri ang kuko niyang bagong manicure. Lumingon siya kay Clara at itinaas ang kanyang kilay. At sino naman itong kasama mo? Is she your cousin from the province? She looks dusty. Ang pang-aalipusta sa kanyang kaibigan ang muntik nang magpabagsak sa pasensya ni Elena. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumingingit si Clara ng may malamig na ngiti. I'm her old classmate. At ikaw? Ikaw ba ang assistant ni Marco na palaging nababanggit sa bahay? Bahagyang nagbago ang mukha ni Sofia. Ang kanyang ngiti ay naging isang matalim na guhit. Assistant? Well, you could say I handle things that Elena can no longer manage, especially Marco's needs. Lumapit siya ng bahagya kay Elena. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Alam mo, Elena, ang pag-ibig ay parang negosyo. Kapag hindi na nagbibigay ng profit ang partner mo, kailangan mo nang mag-liquidate.
Huwag ka nang magpakapagod sa party na yan. In the end, everyone will know who the real queen is. Tumalikod si Sofia nang may kasamang malakas na pag-ikot ng kanyang katawan. Iniwan ang isang hanging puno ng pangungutya. Naiwang nakatulala si Elena. Ang kanyang puso ay tumitibok nang mabilis na parang tambol sa gitna ng isang giyera. Ang bawat salita ni Sofia ay kumpirmasyon na hindi lang sila nagtatago. Balak nilang saktan siya sa pinakapublikong paraan na posible. Elena, nakita mo yon? Bulong ni Clara habang hinihila ang kamay ng kaibigan. They are overconfident at yan ang gagamitin nating alas. Hayaan mong isipin nilang panalo na sila. Nang makauwi si Elena sa mansion, ang bahay ay tila mas lalong naging banyaga sa kanya. Pumasok siya sa kanilang silid at doon, sa ibabaw ng kanilang kama, nakita niya ang isang shopping bag mula sa isang mamahaling butik. Binuksan niya ito at tumambad ang isang kulay pulang gown. Masyadong magarbo, masyadong mapangahas, at hinding-hindi niya estilo. May kalakip itong maikling sulat mula kay Marco. Wear this on Saturday. Ayokong magmukha kang katulong sa harap ng mga bisita ko. Naramdaman ni Elena ang isang mapait na tawa na kumakawala sa kanyang lalamunan. Ang gown na ito ay hindi regalo. Ito ay isang uniforme ng kahihiyan na nais ipasuot sa kanya ni Marco upang lalong madiin ang kanyang pagiging walang alam. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tela ng gown. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagitan ng lungkot at determinasyon. Sa ilalim ng kanyang kama, nakatago ang isang maliit na recorder na inilagay niya noong isang gabi. Kinuha niya ito at sinubukang pakinggan ang mga nakatalang usapan habang wala siya. Ang katahimikan ng silid ay napuno ng mga pamilyar na boses. Ngunit sa kalagitnaan ng recording, narinig ni Elena ang isang bagay na nagpapatigil ng kanyang paghinga. Isang usapan sa pagitan ni Marco at ng kanyang ina, si Doña Aurora, na hindi niya inaasahan. Huwag kang mag-alala, ma. Ang mga papeles na pinirmahan niya sa ilalim ng akalang insurance papers ay sapat na para ilipat ang lahat ng mana niya sa atin. Pagkatapos ng party, kahit ang damit na suot niya, wala na siyang karapatan. Napatakip ng bibig si Elena. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay kumawala na, bumabagsak sa pulang gown na tila mga patak ng ulan sa isang tuyong lupa. Hindi lang pala si Marco ang kalaban niya. Ang pamilyang itinuring niyang sarili niya ay matagal na palang nagkakaisa upang hubaran siya ng lahat ng dangal. Paano mo lalabanan ang mga taong nakatira sa ilalim ng parehong bubong na ang tanging hangad ay makita kang gumagapang sa lupa? Sa gabing iyon, ang dilim sa mansyon ay naging kasing pait ng katotohanan at ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa isang pagsabog na walang sino man ang handang harapin. Ang bawat piraso ng gintong yon ay dugo at pawis ng aking ina, Marco. Ibinigay ko sa iyo ang lahat dahil naniwala ako na ang pangarap mo ay pangarap nating dalawa. Nakatitig si Elena sa isang lumang pelus na kutakita na ngayon ay wala ng laman. Ang tanging natira na lamang sa loob nito ay ang bakas ng isang singsing na matagal na niyang ibinenta. Ang huling pamana ng kanyang ina. Sariwa pa sa kanyang gunita ang araw na yon. 10 taon na ang nakalilipas habang suot niya ang isang lumang tsinelas at naglalakad sa ilalim ng nakatirik na araw upang dalhin ang pera kay Marco. Noon, ang mga mata ni Marco ay puno pa ng pasasalamat. Nangangako na balang araw ay papalitan niya ng brilyante ang bawat sakripisyo ni Elena. Ngunit ang brilyanteng iyon ay nasa liig na ngayon ni Sofia. Ang bawat tagumpay ni Marco ay itinayo sa ibabaw ng mga pira-pirasong pangarap ni Elena na binitawan niya upang maging tuntungan ng kanyang asawa. Ang utang na loob na dapat ay nagbuklod sa kanila ay naging isang lason na dahan-dahang pumatay sa respeto ni Marco sa kanya. Para kay Marco, ang sakripisyo ni Elena ay hindi pag-ibig, kundi isang obligasyon.
ng isang asawang walang ibang mapupuntahan. Pumasok si Marco sa silid, hindi man lang kumatok. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang banyaga at malamig na hangin na tila nagpapaliit sa espasyo ni Elena. Bakit hawak-hawak mo pa rin ang basurang yan? Tanong ni Marco habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Itapon mo na yan, Elena. Nagmumukha kang pulubi na naghahalukay sa nakaraan. Bukas, sa party, siguraduhin mong hindi mo babanggitin ang tungkol sa hirap natin noon. Ayokong isipin ng mga tao na galing tayo sa putik. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na kirot sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng mga salitang pilit na ibinabaon sa limot. Basura para sa'yo, Marco. Pero ito ang nagpaaral sa'yo. Ito ang nagbayad ng unang opisina mo. Mahinang tugon ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, ngunit ito ay puno ng isang pagod na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. At yan ang problema sa'yo, Elena. Palagi mong isinusumbat ang nakaraan. Look at me now. I am the CEO of Alcantara Group. Ang perang ibinigay mo noon, nabayaran ko na yan ng 1,000 beses sa marangyang buhay na ibinibigay ko sa'yo ngayon. Kaya huwag kang umarte na parang martir. Lumapit siya at marahas na kinuha ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Pirmahan mo ito. Isang huling waiver para sa logistics ng event bukas. Ayoko ng anumang aberya. Tiningnan ni Elena ang papel. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga kay Marco, ay tila naging mga matatalas na lente ng isang eksperto. Hindi ito para sa logistics. Ito ay isang dokumento na nagsasaad na kusang loob niyang isinusuko ang lahat ng kanyang karapatan sa kanilang conjugal home kapalit ng isang maliit na halaga na hindi sasapat para sa isang taong pamumuhay. Ang katraidora ni Marco ay wala talagang hangganan. Kinuha ni Elena ang panulat. Ang kanyang kamay ay matatag, isang katatagan na nakuha niya mula sa mga gabing umiiyak siya ng mag-isa sa kusina. Pumirma siya, ngunit hindi ang kanyang totoong pirma ang inilagay niya. Ginamit niya ang isang lumang estilo ng kanyang lagda na matagal na niyang binago, isang teknikalidad na alam niyang magpapawalang bisa sa dokumento sa oras na dalhin ito sa korte. Ayon na rin sa turo ni Clara sa kanya. Ayan, tapos na, sabi ni Elena habang ibinibigay ang papel. Ang kanyang titig ay diretso sa mga mata ni Marco, isang titig na hindi maintindihan ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig ni Elena ay tuluyan ng naputol. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang Marco na minahal niya. Siya ay isang halimaw na nilikha ng sarili niyang ambisyon at kasakiman. Nang makaalis si Marco, dahan-dahang lumapit si Elena sa bintana. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Ang tunog nito sa bubong ay tila isang malungkot na kanta ng pamamalam. Ngunit sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang pamilyar na figura sa labas ng kanilang gate. Ang kanyang biyenan na si Doña Aurora na may kausap na isang lalaking nakasuot ng itim. May iniabot na sobre ang lalaki sa matanda. Dahil sa kuryosidad at kaba, dahan-dahang lumabas si Elena at nagtago sa likod ng malalaking halaman sa hardin. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang lamig na naramdaman niya nang marinig ang usapan ng dalawa. Siguraduhin mong sa Sabado, hindi lang siya mawawalan ng pera. Gusto ni Marco na makasuhan siya ng falsification of documents. Gusto naming mabulok siya sa kulungan para wala nang hahabol sa amin kailanman. Sabi ni Doña Aurora sa isang boses na puno ng puot. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Hindi lang pala pagtataksil at pagnanakaw ang plano nila. Nais nilang kitlin ang kanyang kalayaan at tuluyang sirain ang kanyang dangal sa harap ng batas. Paano magagawa ng isang ina at isang asawa ang ganito katarahas na plano sa taong nagbigay sa kanila ng lahat? Habang pabalik sa loob ng bahay, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang ginagawa nila, Elena.
Magkita tayo bukas sa simbahan ng Quiapo. May hawak akong alas na magpapabagsak sa kanila. Sino ang misteryosong taong ito na tila alam ang bawat lihim ng mga Alcantara? At sapat ba ang kanyang matutuklasan upang iligtas ang kanyang sarili mula sa isang bitag na hindi lamang kukuha ng kanyang yaman, kundi pati na rin ng kanyang kalayaan? Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Quiapo, ang bawat hakbang ni Elena sa magaspang na semento ay tila isang penitensya. Ang amoy ng nagliliyab na kandila, ang halimuyak ng mga sariwang sampagwita, at ang bulong ng libu-libong deboto ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng proteksyon, isang pagkakataong mawala sa karamihan habang ang kanyang puso ay tila isang sugatang ibon na naghahanap ng madadapuan. Ang bawat patak ng pawis na gumagapang sa kanyang likuran ay paalala ng bigat ng lihim na kanyang dinadala. Pumasok siya sa loob ng simbahan kung saan ang malamig na hangin ay tila yumayakap sa kanyang nangangatal na katawan. Lumuhod siya, hindi upang humingi ng milagro para bumalik ang pag-ibig ni Marco, kundi upang humingi ng lakas para sa darating na bagyo. Ang tunog ng mga tuhod na tumatama sa kahoy na luhuran ay naghatid ng isang matinding panginginig sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng katahimikan, isang lalaking may katandaan, nakasuot ng kupas na polo at may bitbit na lumang bag, ang dahan-dahang lumapit at lumuhod sa kanyang tabi. Ma'am Elena, huwag po kayong lilingon. Makinig lang po kayo. Bulong ng lalaki. Ang boses nito ay pamilyar. Si Mang Nestor, ang dating accountant ng pamilya Alcantara na biglang nawala 5 taon na ang nakalilipas. Hindi lang po pera ang ninanakaw nila sa inyo. Ginamit ni Marco ang inyong pangalan sa mga dummy accounts sa ibang bansa. Kapag pumutok ang investigasyon ng BIR, kayo ang lalabas na mastermind ng tax evasion. Habang sila ay malinis na lilipad patungong Europa, naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang bibig. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat salita ni Mang Nestor ay parang isang matalim na balisong na bumabaon sa kanyang tiwala. Bakit niyo ito ginagawa, Mang Nestor? Mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nagdaraan sa mga bitak ng pader. Dahil sinira nila ang buhay ko, ma'am, ipinakulong nila ako sa kasalanang sila ang gumawa. Ngunit nakapag-ipon ako ng sapat na ebidensya bago nila ako napaalis. May iniabot na maliit na itim na USB ang matanda. Idinaan ito sa ilalim ng luhuran. Nandyan ang lahat. Ang totoong ledger, ang mga pekeng pirma nyo, at ang mga usapan nila Marco at Sofia tungkol sa pag-dispose sa inyo. Hinigpitan ni Elena ang hawak sa USB hanggang sa bumaon ang kanto nito sa kanyang palad. Ang hapdi ay nagsilbing angkla upang hindi siya tuluyang mawalan ng malay sa tindi ng rebelasyon. Pag-alis ni Mang Nestor, naiwan si Elena na nakatitig sa itim na Nazareno. Ang mga mata ng imahe ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagdurusa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng takot sa kanyang paningin. Ang bawat patak ng kanyang luha sa sahig ng simbahan ay naging isang sumpaan ng pagbawi. Nang makabalik sa mansyon, ang bawat sulok ng bahay ay tila naging isang bitag. Maingat siyang pumasok sa kanyang silid, ngunit pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya ang isang tanawing nagpabilis ng kanyang tibok ng puso. Nakatayo si Marco sa gitna ng silid, hawak ang lumang diploma ni Elena na kinuha mula sa ilalim ng mga papeles. Ang mukha ni Marco ay madilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala na tila isang tigre na nag-aabang sa kanyang biktima. Anong ibig sabihin nito, Elena? Malamig na tanong ni Marco. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang babala sa gabi. Bakit mo itinatago ang mga dokumentong ito? At saan ka nanggaling? Ang amoy mo ay simbahan at pawis. Mayroon ka bang ginagawa sa likod ko? Dahan-dahang isinara ni Elena ang pinto. Ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ay mahigpit pa ring nakakapit sa USB. Ang katahimikan sa pagitan nila
ay naging kasing talas ng isang labaha. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang countdown patungo sa isang pagsabog. Paano lulusot ang isang asawang kailanman ay hindi natutong magsinungaling sa harap ng lalaking itinuring niyang mundo, ngunit ngayon ay siyang lulunod sa kanya sa kailaliman ng bilangguan? Isang pirasong papel na walang silbi, Elena. Sa tingin mo ba may saysay pa ito pagkatapos ng 12 taon mong pagkakakulong sa kusina? Ang boses ni Marco ay puno ng pangungutya habang winawagayway niya ang diploma ni Elena. Ang bawat salita niya ay tila isang marahas na haplos na nagnanakaw ng huling piraso ng dangal na pilit itinatago ni Elena sa kanyang dibdib. Habang nakatayo si Marco sa gitna ng kanilang silid, ang kanyang anino ay tila isang dambuhala na lumalamon sa liwanag ng dapit hapon. Huminga ng malalim si Elena. Nararamdaman ang malamig na kanto ng USB na nakabaon sa kanyang palad. Ang kanyang balat ay basa ng pawis at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na baka sa isang maling galaw lamang ay mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nakita ko lang yan habang naglilinis, Marco. Isang alaala na lamang yan ng kabataan ko. Mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Lumapit si Marco. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng kandila at usok na dala ni Elena mula sa kuyapo. Hinawakan ni Marco ang baba ni Elena. Pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata na puno ng puot at pag-aalinlangan. Alaala, o baka naman nag-iisip ka na muling pumasok sa mundong hindi mo na naiintindihan? Tumingin ka sa salamin, Elena. You are just a housewife. Isang palamuti sa bahay na ito na unti-unti nang kumukupas. Huwag mong susubukang maglaro sa likod ko dahil baka hindi mo magustuhan ang bagsakan mo. Binitiwan ni Marco ang kanyang mukha ng may kasamang pagtulak at ang diploma ay walang pakundangan niyang inihagis sa basurahan. Ang tunog ng pagtama ng papel sa plastik ay tila isang hudyat ng digmaan para kay Elena. Pinanood niya ang kanyang pinaghirapang karangalan na mapunta sa basura, ngunit sa loob niya, ang apoy ng paghihiganti ay mas lalong nag-alab. Magbihis ka na. Susukatin mo ang gown na binili ko para sa'yo. Gusto ni Mama na makita kung bagay sa'yo ang pulang kulay. Utos ni Marco bago ito tuluyang lumabas ng silid. Nang maiwan si Elena, dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang bawat hininga niya ay puno ng pait. Tumingin siya sa salamin at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na ang biktima ang nakita niya. Ang babaeng nasa harap niya ay may mga matang tila nagniningas na uling sa gitna ng gabi. Kinuha niya ang pulang gown na nakalatag sa upon. Ang tela nito ay malamig at madulas. Tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang katawan. Isinuot niya ito at habang tinitingnan ang sarili, nireyalisa niya ang kabalintunaan ng lahat. Ang pula ay kulay ng pag-ibig, ngunit para sa kanya, ito ang kulay ng dugong dumanak sa kanyang puso. At ang kulay ng apoy na tutupok sa lahat ng kasinungalingan ni Marco. Habang hinihila ang zipper sa likod, narinig ni Elena ang mahinang usapan mula sa kabilang panig ng pader, ang balkonahe kung saan madalas tumambay si Marco. Ang boses ni Sofia ay malinaw na parang kristal, puno ng malanding tawa na tila nanunukso sa bawat hibla ng pagkatao ni Elena. Don't worry, honey. I already talked to the doctor. Sa gabi ng party pagkatapos mong iabot ang divorce papers, may mga tauhan na magdadala sa kanya sa pasilidad. Everyone will think she had a mental breakdown dahil sa sobrang stress sa paghahanda. Magmumukha kang bayani na naghahanap lang ng kapayapaan, sabi ni Sofia. Napahinto ang kamay ni Elena sa gitna ng kanyang likuran. Ang kanyang hininga ay tumigil at ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Hindi lang pala yaman at kalayaan ang kukunin nila sa kanya. Plano nilang ituring siyang baliw at ikulong sa isang madilim na silid habang tinatamasa nila
ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang tindi ng kanilang kasamaan ay tila isang malalim na hukay na walang hangganan. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at nanginginig na tinawagan si Clara. Clara, hindi na lang ito tungkol sa pera. Gusto nila akong ipakulong sa mental hospital. Kailangan nating bilisan ang lahat. Ang party sa Sabado, hindi na lang yun magiging kaarawan ko. Iyon na ang magiging huling gabi ng mga Alcantara. Ngunit habang nagsasalita, naramdaman ni Elena ang isang malamig na titig mula sa pintuan. Ang anino ni Doña Aurora ay nakatayo doon. Ang mga mata ng matanda ay nanlilisik habang nakatingin sa cellphone ni Elena. Gaano karami ang narinig ng matandang mapangapi? At sapat ba ang bilis ni Elena upang itago ang kanyang mga balak bago pa man dumating ang bukas na puno ng panganib? Sino ang kausap mo, Elena? Bakit tila nakakita ka ng multo sa sarili mong silid? Ang boses ni Doña Aurora ay parang kalawang na kumakaskas sa bakal, mabigat, nakakairita, at puno ng banta. Nakatayo ang matanda sa pintuan, ang kanyang mga kamay ay nakalikmo sa kanyang harap, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang matatalas na balisong na naghahanap ng puwang sa bawat kilos ni Elena. Ang bawat kulubot sa mukha ng matanda ay tila ukit ng mga taon ng panlalamang at kalupitan. Mabilis na ibinaba ni Elena ang kanyang cellphone at pilit na kinalma ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang mula sa kanyang noo pababa sa kanyang leeg. Wala po, Mama. Kinakausap ko lang po ang caterer para sa Sabado. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat. Mahinang tugon ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi na huwag isampal sa matanda ang lahat ng nalaman niya. Pumasok si Doña Aurora sa loob ng silid. Ang tunog ng kanyang mamahaling tsinelas sa sahig ay tila bawat segundo ng isang orasan na papalapit sa pagsabog. Caterer, o baka naman kung sino-sino ng mga tao ang kinakausap mo para sirain ang anak ko? Huwag kang magmalinis, Elena. Alam ko ang takbo ng utak mo. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, alam kong wala kang ibang hangad, kundi ang manggamit. Lumapit ang matanda at dinuro si Elena sa dibdib. Tandaan mo ito. Ano man ang balak mo, hinding-hindi mo matatalo ang mga Alcantara. Isang basura ka lang na pinulot namin sa kalsada at sa kalsada ka rin babalik. Sa sandaling iyon, isang malakas na katok ang bumasag sa tensyon. Pumasok si Ate Linda. May bitbit na basket ng mga bagong labang kurtina. Pasensya na po, Doña Aurora, Ma'am Elena. Kukuha ko lang po ang mga lumang kurtina para mapalitan na para sa party. Magalang na sabi ni Linda. Ang kanyang mga mata ay sumulyap ng makahulugan kay Elena. Isang piping hudyat na siya ay narito upang sumaklolo. Dahil sa abala ni Linda, napilitang lumabas si Doña Aurora habang bumubulong ng mga sumpa. Nang masigurong wala na ang matanda, mabilis na lumapit si Linda kay Elena. Ma'am, heto na po. Nahanap ko sa ilalim ng lumang cabinet sa study room ni Sir Marco. Bulong ni Linda habang may iniabot na isang maliit, lumang cellphone. Ito ang lumang unit ni Marco na naglalaman ng mga video at mensahe noong nagsisimula pa lamang ang rerelasyon nila ni Sofia. Hinigpitan ni Elena ang hawak sa cellphone. Salamat, Ate Linda. Malaking tulong ito. Ma'am, mag-iingat po kayo. Narinig ko po si Sir Marco kanina sa telepono. May kinakausap siyang lalaki. Parang gwardya yata. May dadalhin daw silang pasyente bukas ng gabi pagkatapos ng fireworks. Babala ni Linda. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng takot para sa kanyang amo. Naramdaman ni Elena ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat hinga niya ay parang paglunok ng mga piraso ng bubog. Ang fireworks, ang rurok ng selebrasyon. Doon nila plano ang kanyang tuluyang paglaho. Doon nila siya itatapon sa isang madilim na sulok ng pasilidad
habang ang langit ay punong-puno ng makukulay na liwanag. Anong klaseng halimaw ang nagpaplano ng ganitong kabuktutan sa mismong araw ng kapanganakan ng kanyang asawa? Dahan-dahang lumapit si Elena sa bintana at tumingin sa labas. Nakita niya si Marco sa hardin, nakikipagtawanan kay Sofia sa pamamagitan ng video call. Ang saya sa mukha ni Marco ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat alaala ng kanilang 12 taong pagsasama. Isang golden moment ang biglang dumaan sa kanyang isipan, ang alaala ng kanilang unang Pasko bilang mag-asawa. Wala silang pera noon at ang tanging handa nila ay isang pirasong tinapay na pinaghatian nila habang nangangako sa isa't isa na hinding-hindi sila maghihiwalay. Hinawakan ni Elena ang kanyang singsing sa daliri. Ang singsing na wala ng kinang, tila sumasalamin sa kanyang patay na pag-ibig. Marahan niyang hinubad ito at inilagay sa ibabaw ng lamesa. Sa bawat pag-ikot ng ginto sa kahoy, naramdaman niya ang huling hibla ng kanyang pagiging martir na tuluyan ng napigtal. Hindi niyo ako itatapon sa dilim, bulong ni Elena sa hangin. Dahil sa gabing ito, ako ang sisilab sa lahat ng inyong kasinungalingan. Kinuha niya ang USB mula sa Quiapo at ang lumang cellphone mula kay Linda. Isang huling mensahe ang ipinadala niya kay Clara. Ready everything. Tomorrow, the fireworks will be for my freedom and their downfall. Ngunit bago pa man makasagot si Clara, nakarinig si Elena ng kaluskos mula sa walk-in closet. Ang pintuan nito ay dahan-dahang bumukas at isang pares ng mga mata ang sumungaw mula sa dilim. May iba pa palang nakikinig sa loob ng silid. Sino ang taong ito at anong panig ang kanyang pinapanigan sa gitna ng naglalagablab na hidwaang ito? Napatigil ang paghinga ni Elena habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa dahan-dahang pagbuka ng pinto ng kanyang walk-in closet. Ang bawat sandali ay tila isang kawit na humihila sa kanyang bituka at ang katahimikan ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ngunit sa halip na isang kaaway, isang pamilyar na mukha ang sumungaw mula sa dilim. Isang batang babae na nakasuot ng uniforme ng mga server para sa party bukas. Ma'am Elena, huwag po kayong matakot. Ako po si Maya, ang anak ni Mang Nestor, bulong ng dalaga. Mabilis itong lumabas at lumapit kay Elena. Ang kanyang mga galaw ay tila isang anino na sanay sa pagtatago. Ipinadala po ako ni Attorney Clara. Nagtatrabaho po ako rito bilang temporary staff para mabantayan kayo. Naramdaman ni Elena ang unti-unting pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay na kanina pa nanginginig ay dahan-dahang kumalma. Maya, anong balita? Totoo ba ang narinig ko? Tumango si Maya. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pangamba. Opo, ma'am. Kanina po sa likod ng kitchen, nakita ko ang 3 lalaking nakasuot ng barong. Pero ang totoo po ay mga tauhan sila mula sa isang pribadong pasilidad sa labas ng probinsya. May hawak silang mga sedatives at isang jacket na pangpigil. Ang utos ni Sir Marco, sa hudyat ng fireworks, kukunin kayo sa gitna ng gulo at isasakay sa isang ambulansyang nakatago sa likod ng garden. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang tumpok ng yelo na ibinuhos sa likuran ni Elena. Ang kanyang puso ay tumibok ng marahas, parang isang biktima na nakikita na ang patalim na tatapos sa kanya. Ngunit kasabay ng takot ay ang isang matinding linaw ng isip. Ibigay mo ito kay Clara, sabi ni Elena habang iniabot ang USB at ang lumang cellphone ni Marco. Sabihin mo sa kanya, gawin na ang huling hakbang. Huwag siyang hihinto hanggang sa wala nang matira sa pangalang Alcantara. Bago pa man makasagot si Maya, narinig ang malakas na yabag ng mga sapatos ni Marco sa pasilyo. Ang tunog ng kanyang paglakad ay tila isang martilyo na tumatama sa bungo ni Elena. Mabilis na bumalik si Maya sa loob ng closet at eksaktong pagpasok ni Marco ay nakatayo na si Elena sa tapat ng kanyang vanity mirror, pilit na inaayos ang kanyang buhok. Ready ka na ba para sa pre-birthday dinner natin, mahal?
Tanong ni Marco. Lumapit ang lalaki at yumakap sa likuran ni Elena. Ang amoy ng alak at sigarilyo sa hininga nito ay tila isang laso na sumusuka sa kanyang sistema. Tumingin si Marco sa refleksyon ni Elena sa salamin. Ang kanyang ngiti ay tila isang maskara ng isang mapagmahal na asawa, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at walang buhay. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, Marco. Baka dala lang ng pagod sa preparasyon. Mahinang sagot ni Elena. Naramdaman niya ang mga kamay ni Marco na humahaplos sa kanyang mga balikat. Isang haplos na tila isang ahas na dahan-dahang sumusukat sa laki ng kanyang biktima bago ito tuluyang sakalin. Don't worry, Elena. Pagkatapos ng gabi bukas, hinding-hindi ka na mapapagod pa. I've arranged everything for your peace of mind. Makahulugang sabi ni Marco. Inabot niya ang kamay ni Elena upang halikan ito, ngunit biglang natigilan ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatitig sa kaliwang kamay ni Elena. Nasaan ang singsing mo, Elena? Bakit wala ang wedding ring mo? Ang tanong ni Marco ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Naramdaman ni Elena ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hibla ng lubid na malapit ng maputol. Sa ibabaw ng lamesa, ang singsing na hinubad niya kanina ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, tila nanunukso sa kanyang kapabayaan. Ah, iyon ba? Nilinis ko lang dahil baka madumihan sa kusina bukas. Mabilis na palusot ni Elena. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag sa gitna ng nagngangalit na kaba. Tumingin si Marco sa singsing na nasa lamesa, pagkatapos ay muling tumingin kay Elena. Ang kanyang tangiti ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang ekspresyong hindi mabasa, isang timpla ng galit at isang nakakatakot na hinala. Siguraduhin mo lang, Elena, dahil sa pamilyang ito, ang pag-alis ng singsing ay katumbas ng pag-alis ng proteksyon. At sa oras na ito, baka wala nang sumalo sa'yo kapag nahulog ka. Hinila ni Marco ang braso ni Elena upang patayuin ito. Ang kanyang hawak ay masyadong mahigpit, isang tahimik na banta ng kanyang kapangyarihan. Habang palabas sila ng silid, lumingon si Elena sa closet kung nasaan si Maya. Ang isang golden moment ng takot at pag-asa ay nag-cruise sa kanyang isipan. Alam niyang simula sa sandaling ito, wala na siyang balikan. Sa labas, ang mga manggagawa ay abala sa pagkakabit ng mga dekorasyon. Ang mansion ay punong-puno ng mga bulaklak. Ngunit para kay Elena, ang bawat rosas ay tila isang alay sa kanyang sariling libing. Sa dilim ng hardin, nakikita niya ang tatlong lalaking nakabarong na nagmamasid sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Naghihintay lamang ng takdang oras. Ang fireworks, bukas. Iyon ba ang magiging hudyat ng kanyang kalayaan? O ang simula ng kanyang walang hanggang kadiliman sa loob ng 4 na pader ng isang pasilidad? Maligayang kaarawan, Elena. Sana ay maging handa ka sa sorpresang inihanda ko para sa'yo. Ang boses ni Marco ay naging kasing tamis ng pulot, ngunit sa pandinig ni Elena, ito ay tila tunog ng isang mahabang kuko na kumakalos sa ibabaw ng kanyang kabaong. Nakatayo silang dalawa sa tuktok ng marangyang hagdanan ng mansyon, habang ang mga bisita sa ibaba ay nagsisimula ng magpalakpakan. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay tumatama sa pulang gown ni Elena, na ginagawa siyang sentro ng atensyon, ngunit sa loob niya, pakiramdam niya ay isa siyang biktima na nakatali sa isang poste. Naghihintay na silaban ng apoy. Dahan-dahang bumaba si Elena. Ang bawat hakbang niya sa makinis na marmol ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang bawat sulyap at bati ng mga bisita ay tila mga insultong hindi niya masagot. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Doña Aurora na nakasuot ng kanyang pinakamahal na alahas, mga alahas na alam ni Elenang galing sa perang ninakaw sa kanya. Ang matanda ay nakangiti, isang ngangiting puno ng tagumpay. Tila ba ipinagdiriwang na nito ang kanyang pagkawala. At sa isang sulok, nakatayo si Sofia. Hindi ito nagtago.
Sa halip, nakasuot ito ng isang asul na gown na kasing ningning ng langit. At sa leeg nito ay ang kwintas na brilyante na dapat ay para kay Elena. Ang bawat pagkislap ng bato sa leeg ni Sofia ay tila isang sampal sa mukha ni Elena, isang paalala na ang kanyang asawa ay hindi na nagtatago ng kanyang kataksilan sa harap ng mga taong dapat ay rumirespeto sa kanya. Ngumiti ka, Elena. Maraming kamera ang nakatingin, bulong ni Marco, habang mahigpit na nakahawak sa kanyang baywang. Ang hawak nito ay hindi yakap ng pagmamahal, kundi isang hawak ng pag-angkin. Tila sinasabi sa lahat na siya ang may-ari ng tadhana ng babaeng ito. Nagsimula ang kainan, ngunit ang pagkain sa plato ni Elena ay tila naging abo sa kanyang bibig. Hindi niya malasahan ang luto ng mga sikat na chef. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pait na nanggagaling sa kanyang kailaliman. Sa gitna ng tawanan, napansin ni Elena ang tatlong lalaking nakabarong na kanina pa nakatayo malapit sa mga exit. Ang kanilang mga mata ay hindi nakatingin sa pagkain o sa mga bisita. Ang kanilang mga titig ay nakapako sa kanya. Naghihintay lamang ng isang hudyat. Tumayo si Marco at kinuha ang mikropono. Ang bawat tunog ng pagtink ng kutsara sa baso ay tila isang hudyat ng kamatayan para kay Elena. Mga kaibigan, pamilya, ngayong gabi ay hindi lamang natin ipinagdiriwang ang ika-40 taon ng aking asawa. Ngayong gabi, nais kong magbigay ng isang anunsyo na magbabago sa aming buhay habang buhay. Naramdaman ni Elena ang paghinto ng kanyang tibok ng puso. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa ay nakakuyom ng mahigpit, hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat. Tumingin siya kay Maya na nakatayo sa gilid, hawak ang isang tablet na magiging mitya ng pagsabog. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang hibla ng buhok na unti-unting napuputol. Inabot ni Marco ang isang kulay gintong envelope mula sa kanyang bulsa. Elena, mahal ko, ito ang regalo ko sa iyo. Isang pagkakataon para sa iyong kapayapaan at para sa ikabubuti ng ating kinabukasan. Habang iniabot ni Marco ang envelope, narinig ni Elena ang malakas na pagsabog ng unang fireworks sa labas. Ang makukulay na liwanag ay tumama sa mga bintana. Ngunit kasabay nito, ang tatlong lalaking nakabarong ay nagsimula ng maglakad patungo sa kanyang pwesto. Ang bawat hakbang nila ay tila isang hatol na hindi na mababago. Buksan mo, Elena. Huwag kang mahiya. Udyok ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng kanyang kasamaan. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hinahawakan ng envelope. Alam niyang sa loob nito ay ang mga papel na magtatapon sa kanya sa isang pasilidad, ang dokumentong magpapatunay na siya ay baliw at walang kakayahan. Ngunit sa kabila ng takot, isang pait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco, isang titig na punong-puno ng lahat ng 12 taon ng kanyang pasakit. Salamat, Marco. Pero bago ko tanggapin ang regalo mo, meron din akong inihandang regalo para sa iyo at para sa ating lahat. Isang mabilis na hudyat ang ibinigay ni Elena kay Maya. Sa isang saglit, ang malaking screen sa likod ni Marco, na dapat ay magpapakita ng kanilang mga lumang litrato, ay biglang nagbago. Ang musika ay napalitan ng isang boses na hindi mapagkakamalan. Ang boses ni Marco na kausap si Sofia tungkol sa kung paano nila uubusin ang yaman ni Elena at itatapon siya sa mental hospital. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Ang envelope sa kamay ni Elena ay nahulog sa sahig, ngunit walang sino man ang tumingin dito. Ang lahat ng mata ay nakapako sa screen, kung saan ang katotohanan ay dahan-dahang lumalabas sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa kanilang lipunan. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang ang kanyang mikropono ay muntik nang mahulog sa kanyang nanginginig na kamay.
Ngunit bago pa man makasagot si Elena, ang fireworks sa labas ay muling sumabog ng mas malakas at ang pinto ng mansyon ay bumukas upang papasukin ang mga taong hindi inasahan ni Marco. Hindi ang mga staff ng hospital, kundi mga tauhan ng NBI at ang kanyang kaibigang si Attorney Clara. Paano magagawa ng isang asawa na tumayo sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak habang pinagmamasdan ang pagguho ng kahariang itinayo sa kasinungalingan? Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagdurusa o ang simula ng isang mas matinding giyera na hindi niya akalaing kakailanganin niyang harapin? Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing lalim ng isang libingan. Ang mga bisitang kanina lamang ay nagtatawanan at nagkakantiyawan ay tila mga estatwang naging saksi sa pagguho ng isang huwad na imperyo. Ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa mukha ni Marco na ngayon ay naging kasing putla ng abo, habang ang bawat salitang binitiwan niya sa recording, ang mga salitang puno ng pagtataksil at kasamaan, ay patuloy na umaalingaw-ngaw, paulit-ulit na humahampas sa kanyang dangal. Naramdaman ni Elena ang isang kakaibang pakiramdam na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang dati niyang nararamdaman na takot o sakit. Ito ay ang malamig at matalim na pakiramdam ng tagumpay. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang pulang gown ay tila isang nagniningas na bandila sa gitna ng kaguluhan. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay nanginginig ang mga kamay habang pilit na pinapatay ang projector. Ngunit ang mga tauhan ni Clara ay mas mabilis. Ang katotohanan ay hindi na mapapatay pa. Elena, mahal, anong kalokohan ito? Isang frame-up ito. Huwag kayong maniwala sa naririnig nyo. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Lumingon siya sa mga bisita, naghahanap ng kakampi, ngunit ang nakita niya ay mga matang puno ng pandidiri at panghuhusga. Ang mga dating kaibigan at investors na kanina ay nakikipag-unahan sa pagbati sa kanya ay dahan-dahang umaatras. Tila ayaw madikitan ng dumi ng kanyang pagkatao. Lumapit si Clara. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad na bumasag sa tensyon. Mr. Marco Alcantara, hindi lang ito tungkol sa video na napanood ng lahat. Narito ang mga kinatawan ng NBI at BIR. Hawak namin ang mga ebidensya ng malawakang tax evasion, falsification of public documents, at ang paglipat mo ng pondo ng kumpanya sa mga dummy accounts sa ilalim ng pangalan ng iyong asawa nang walang pahintulot niya. Ngunit may isang bagay kang hindi alam. Dahil sa kapangyarihang ibinigay sa akin ni Elena, ang lahat ng accounts na yon ay legal nang naisalin pabalik sa kanyang nag-iisang pangalan kaninang hapon. Nabitawan ni Marco ang mikropono. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa sahig ay tila ang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Napatingin siya kay Sofia na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ng mga dekorasyon, ngunit hinablot siya ng isang babaeng pulis. Ang kwintas na brilyante sa leeg ni Sofia ay tila naging isang tanikala ng kahihiyan. Marco, bakit? Bakit mo ito ginawa sa akin? Ang boses ni Elena ay mahinahon, walang halong galit, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 12 taon ng kanyang sakripisyo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, ang pangalan ko, ang mana ko, ang buhay ko, pero hindi mo lang ako pinagtaksilan. Ninais mo pa akong mabulok sa kulungan o sa mental hospital para lang makuha ang lahat ng sakin. Humakbang si Elena papalapit sa kanyang asawa. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang hatol. Sabi mo, amoy kusina ako. Sabi mo, wala akong alam kundi magmukhang katulong. Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili. Ang mansyong ito, ang kumpanyang pinagmamalaki mo, at maging ang huling sentimong nasa bulsa mo. Wala ka ng pagmamay-ari kahit isa rito. Mula sa segundong ito, ikaw ang walang silbi sa pamilyang ito. Isang matinding pagsabog ng fireworks ang muling naganap sa labas.
na nagpaliwanag sa madilim na hardin. Sa ilalim ng makukulay na liwanag, nakita ni Marco ang kanyang ina na si Doña Aurora na pilit ding kinakaladkad ng mga awtoridad. Ang matanda ay naghihiyaw. Isinusumpa si Elena, ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin na lamang na nagdaraan. Nang ilabas si Marco ng mansyon na may posas sa mga kamay, tumigil ang lahat ng ingay sa loob ng ballroom. Naiwan si Elena sa gitna ng entablado, mag-isa, ngunit hindi na nag-iisa. Ang kanyang kaibigang si Clara ay lumapit at hinawakan ang kanyang kamay, isang tahimik na suporta na matagal na niyang kailangan. Ngunit sa gitna ng kanyang panalo, napansin ni Elena ang isang envelope na naiwan ni Marco sa sahig. Ang envelope na dapat ay maglalaman ng kanyang hatol. Dahan-dahan niya itong pinulot at binuksan. Habang binabasa ang nilalaman, naramdaman ni Elena ang muling pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Hindi lang ito tungkol sa ari-arian. May isang huling lihim si Marco na hindi niya inaasahan. Isang dokumentong nagsasaad ng isang katotohanang matagal nang itinago sa kanya tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nabitawan ni Elena ang papel at ang kanyang mga mata ay napuno ng panibagong uri ng luha. Ang giyera ay hindi pa pala tapos. Ang pagbagsak ni Marco ay simula pa lamang ng pagtuklas sa isang mas malalim at mas masakit na katotohanan na magpapabago sa kanyang buong pagkatao. Anong lihim ang itinatago ni Marco tungkol sa nakaraan ni Elena? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang tapang at ang pagnanais para sa totoong katarungan? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang malaking kumot na bumalot sa bawat sulok ng ballroom. Ngunit ito ay hindi katahimikang nagbibigay ng kapayapaan, kundi isang katahimikang punong-puno ng mga naiwang katanungan at pait. Isa-isang lumisan ang mga panauhin, ang kanilang mga bulong ay tila mga huni ng mga insekto sa gabi. Mapanira, mapanghusga, at mabilis kumalat. Ang marangyang piging na dapat ay pagdiriwang ng buhay ay naging isang burol para sa dangal ng pamilya Alcantara. Nakatayo si Elena sa gitna ng malawak na silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang gusot-gusot na papel mula sa envelope. Ang bawat letra sa dokumento ay tila mga uod na kumakain sa kanyang huling alaala ng kaligayahan. Ayon sa ulat ng isang investigador na binayaran ni Marco upang itago ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang, 12 taon na ang nakalilipas ay hindi isang aksidente. Ang sasakyang bumangga sa kanila ay pagmamay-ari ng kumpanya ng mga Alcantara at ang driver na lasing noon ay walang iba kundi ang batang Marco. Naramdaman ni Elena ang pag-ikot ng paligid. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak sa ballroom ay biglang naging amoy ng sunog na gulong at bakal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kasing bigat ng isang martilyo. Tila dinudurog ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinaglingkuran niya ng may katapatan, ay ang mismong taong pumatay sa kanyang mga magulang. At pagkatapos ay nagpanggap na tagapagligtas niya sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Ma'am Elena, kailangan na po nating umalis. Mahinahong sabi ni Clara, ang kanyang kamay ay marahang ipinatong sa balikat ni Elena. Ngunit hindi kumikibo ang babaeng nasa harap niya. Ang mga mata ni Elena ay nakapako sa kawalan, tila sinusubukang pagtagni-tagniin ang mga piraso ng kanyang buhay, na lahat ay nakabase pala sa isang malaking kasinungalingan. Bago tuluyang mailabas ng mga pulis si Doña Aurora, humabol si Elena. Ang kanyang pulang gown ay humahampas sa kanyang mga binti habang tinatahak niya ang daan patungo sa matandang mapang-api. Sa labas ng mansyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, hinarap ni Elena ang kanyang biyanhunan. Alam nyo, di ba? Ang boses ni Elena ay mababa, halos pabulong, ngunit puno ng isang bagsik na nagpatigil kay Doña Aurora. Alam nyo na ang anak nyo ang pumatay sa mga magulang ko. Kaya nyo ako
pinayagang pumasok sa pamilyang ito. Hindi dahil sa awa, kundi para masiguro na hindi ako maghahanap ng katarungan. Ginamit niyo ako bilang pambayad sa konsensya niyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora sa kabila ng mga posas sa kanyang kamay. Dapat ka pa ngang magpasalamat, Elena. Kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa hirap. Ang buhay na ibinigay namin sa iyo ay higit pa sa halaga ng buhay ng mga magulang mong magsasaka. Isang investment ka lang na kailangang alagaan, ngunit gaya ng lahat ng investment, may hangganan ang pakinabang mo. Naramdaman ni Elena ang isang matinding pagnanais na saktan ng matanda, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang galit ay naging isang malamig na apoy. Ang investment na sinasabi niyo, iyan ang mismong kukuha sa inyo ng lahat. Mula sa gabing ito, ang pangalang Alcantara ay magiging simbolo ng krimen at kahihiyan. Mabubulok kayo sa kulungan, habang ang perang ninakaw niyo sa pamilya ko ang gagamitin ko para burahin ang bawat bakas niyo sa mundong ito. Pinanood ni Elena ang pag-alis ng mga patrol car. Ang mga pulang ilaw nito ay tila mga mata ng isang halimaw na dahan-dahang lumalayo sa dilim. Nang maging tahimik na ang lahat, dahan-dahan siyang naupo sa hagdanan ng mansyon, ang mansyon na sa kanya na ngayon, ngunit tila isang malaking kabaong na gawa sa marmol at ginto. Isang golden moment ang dumaan sa kanyang isipan. Naalala niya ang kanyang ina noong bata pa siya, habang sinusuklay ang kanyang buhok at sinasabing ang katotohanan ay palaging hahanap ng paraan para lumabas. Ngayon, lumabas na ang katotohanan, ngunit ang dala nito ay isang sugat na tila hindi na kailanman hihilom. Ate Linda, tawag ni Elena sa kanyang matapat na kasambahay na nananatili sa kanyang tabi. Sunugin mo ang lahat ng gamit ni Marco, ang lahat ng litrato, ang lahat ng damit. Huwag kang mag-iiwan kahit isang hibla ng kanyang pagkatao sa bahay na ito. Opo, ma'am, sagot ni Linda. Ang kanyang boses ay puno ng pakikiramay, habang nakatingin sa langit kung saan ang huling fireworks ay dahan-dahang naglalaho. Naramdaman ni Elena ang isang matinding pagod. Ang paghihiganti ay matamis sa simula, ngunit ang pait ng katotohanan ay nananatili sa kanyang lalamunan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang maliit na bagay ang nakakuha ng kanyang pansin sa loob ng envelope. Isang maliit na susi na may nakasabit na address sa isang tagong vault, sa isang bangko sa Switzerland. Hindi lang pala ito tungkol sa aksidente. May huling baraha pa si Marco na hindi niya inaasahan. Isang lihim na maaaring magpabagsak hindi lang sa pamilya Alcantara, kundi sa mas malalaking tao sa gobyerno na nagpoprotekta sa kanila. Kaya ba ni Elena na ituloy ang laban na ito? O ang bigat ng katotohanan ay sapat na upang tuluyan siyang ilibing sa ilalim ng kanyang sariling tagumpay? Ang katahimikan ay may sariling tunog. Isang nakabibinging ugong na tila nagpapaalala sa bawat sulok ng mansyon na ang lahat ng karangyaan ay isa lamang palamuti sa isang buhay na punong-puno ng pait. Sa unang umaga ng kanyang bagong buhay, nagising si Elena sa gitna ng malawak na silid na dati ay itinuturing niyang langit. Ngunit ngayon ay tila isang malaking hawlan ng mga alaala. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang muka ay hindi nagbibigay ng init, kundi isang malamig na katotohanan na siya ay nag-iisa na sa gitna ng kanyang tagumpay. Bumaba si Elena sa kusina, hindi upang magluto, para sa isang asawang hindi siya pinahalagahan, kundi upang damhin ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga mamahaling chef, wala na ang mga katulong na nagmamasid. Ang tanging kasama niya ay si Ate Linda, na tahimik na naghahanda ng simpleng kape. Sa payak na sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang uri ng kalayaan na hindi kayang bayaran ng kahit anong brilyante. Ma'am Elena, dumating na po si Attorney Clara. Nasa beranda po siya. Mahinahong wika ni Linda. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng nagngangalit na isipan ni Elena. Naglakad si Elena
patungo sa beranda. Bit-bit ang maliit na susi na nahanap niya sa envelope ni Marco. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila pagtatapon ng mga lumang balat. Nang makita niya si Clara, nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Isang pag-aalalang hindi pambusiness, kundi mula sa isang tapat na kaibigan. Elena, nalaman ko na ang tungkol sa vault sa Switzerland, bungad ni Clara habang inilalatag ang ilang mga papeles. Hindi lang ito basta pera. Ang mga dokumentong nakatago doon ay mga transaksyon sa pagitan ni Marco at ng mga matataas na opisyal na tumulong sa kanya upang ibaon ang kaso ng mga magulang mo. Mapanganib ito, Elena. Ang susing hawak mo ay hindi lang magpapabagsak kay Marco, kundi pati na rin sa mga taong mas makapangyarihan sa kanya. Hinigpitan ni Elena ang hawak sa susi. Ang metal nito ay malamig at matigas. Tila sumasalamin sa kanyang sariling paninindigan. Clara, 12 taon akong nabuhay sa kasinungalingan. 12 taon kong minahal ang taong pumatay sa mga magulang ko. Kung ang susing ito ang magdadala ng totoong katarungan, hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad. Bago tumuloy sa bangko, nagpa siyang bumisita si Elena sa sementeryo. Ang amoy ng sariwang damo mo at ang huni ng mga ibon ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Lumuhod siya sa harap ng puntod ng kanyang ama at ina. Ang bawat patak ng kanyang luha sa tuyong lupa ay tila isang pagsusumamo ng patawad. Patawad po dahil minahal ko ang taong kumuha sa inyo. Patawad dahil nabulag ako ng huwad na pag-ibig. Ngunit sumusumpa ako sa harap ng inyong mga pangalan na hinding-hindi na muling may makakaapak sa ating dangal. Sa gitna ng kanyang pagdarasal, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang pakiramdam, isang presensya na tila nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Isang itim na sasakyan ang nakatigil sa labas ng tarangkahan ng sementeryo. Hindi ito sasakyan ng mga pulis at lalong hindi ito kay Clara. Ang bintana nito ay madilim, tila isang mata ng isang nilalang na nag-aabang sa tamang pagkakataon upang sumunggab. Nang makabalik si Elena sa kanyang sasakyan, may nakita siyang isang maliit na puting sobre na nakaipit sa windshield. Walang nakasulat na pangalan sa labas. Pagbukas niya nito, isang piraso lamang ng papel ang nasa loob na may nakasulat na mga salitang tila isang banta sa gitna ng dilim. Ang ilang katotohanan ay mas mabuting manatiling nakabaon, Elena. Huwag mong piliting buksan ang pintuang hindi mo kayang isara. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling nagbalik, mas matindi at mas malamig kaysa noon. Alam ni Elena na ang pagbagsak ni Marco ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Ang mga Alcantara ay may mga galamay na mas mahaba kaysa sa inaasahan niya. Gagamitin ba ni Elena ang susi upang buksan ang vault at harapin ang mga dambuhalang kalaban? O pipiliin na lamang ba niyang manahimik para sa kanyang sariling kaligtasan? Sa gitna ng hangin na humahampas sa kanyang muka, naramdaman ni Elena ang bigat ng kanyang tadhana. Ang bagong simula na kanyang hinahanap ay tila puno ng mga bagong tinik. Ang bawat hakbang ni Elena sa loob ng pasilyo ng piitan ay tila isang paglalakbay, pabalik sa isang madilim na kahapon. Ngunit sa bawat tunog ng kanyang sapatos, sa malamig na semento, nararamdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang paninindigan. Wala na ang takot. Ang banta na natanggap niya sa sementeryo ay hindi nagsilbing gapos, kundi isang mitya na tumupok sa huling bakas ng kanyang pag-aalinlangan. Alam niyang upang tunay na makalaya, hindi sapat na putulin ang mga sanga ng kasamaan. Kailangan niyang hukayin ang pinakaugat nito. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya si Marco. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang mundo, ay isa na ngayong anino ng kanyang dating sarili. Gusot ang suot na uniforme, may mga itim sa ilalim ng mga mata, at ang mga kamay na dati ay humahaplos sa kanya nang may huwad na pag-ibig ay nanginginig na ngayon sa galit at desperasyon. Pagkakita kay Elena, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco.
Nandito ka ba para panoorin ang pagbagsak ko, Elena? Ang boses ni Marco ay basag, tila isang sirang plaka na naghahanap ng katarungan sa maling paraan. Akala mo ba ay tapos na ang lahat? Ang susing nahanap mo. Kamatayan ang dala niyan. Bitawan mo na ang lahat habang may oras pa. Tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang kanyang titig ay kasing linaw ng kristal at kasing talas ng brilyante. Hindi ako nandito para panoorin ka, Marco. Nandito ako para tapusin ang kwentong sinimulan mo 12 taon na ang nakalilipas. Ang susing sinasabi mo? Naibigay na ni Clara ang kopya ng mga dokumento sa pandaigdigang media at sa Office of the Ombudsman. Kung may mangyari sa akin, mas lalong madiing malalantad ang mga taong pinoprotektahan mo. Nabitawan ni Marco ang telepono sa kanyang panig. Ang tunog ng plastik na tumama sa bakal ay tila ang huling hudyat ng kanyang tuluyang pagkatalo. Sa sandaling iyon, nakita ni Elena ang tunay na takot sa mga mata ng kanyang asawa. Isang takot na hindi nanggagaling sa kulungan, kundi sa katotohanang wala na siyang kapangyarihan sa babaeng dati ay itinuring niyang basura. Patawad, Elena. Bulong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha, ngunit hindi ito luhang nanggagaling sa pagsisisi, kundi luhang dala ng pagkakaalam na wala na siyang matatakbuhan. Ang patawad ay para sa mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali, Marco. Pero para sa akin, sapat na ang katarungan. Mahinahong tugon ni Elena. Tumayo siya at hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay tilaw pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na binitbit niya ng mahigit 1 dekada. Paglabas ng gusali, sinalubong siya ng isang maliwanag at sariwang hangin. Ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa kanya, binabasbasan ng kanyang bagong simula. Nagmaneho siya patungo sa isang maliit na bahay sa labas ng lungsod, isang bahay na hindi mansyon, walang mga chandelier at walang mga gintong palamuti, ngunit punong-puno ng mga halaman at liwanag. Doon, naghihintay si Ate Linda at si Maya. Inilapag ni Elena ang kanyang bag sa simpleng lamesang kahoy. Kinuha niya ang isang lumang litrato ng kanyang mga magulang at inilagay ito sa tabi ng isang florera ng mga sariwang bulaklak. Mapa, sa wakas, payapa na po ang lahat. Bulong niya habang marahang hinahaplos ang mukha ng kanyang ina sa litrato. Sa sandaling iyon, isang golden moment ng tunay na kaligayahan ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang kaligayahang nanggagaling sa yaman, kundi ang kaligayahang nanggagaling sa malinis na konsensya at buong pagkatao. Binuksan ni Elena ang kanyang laptop. May mga email mula sa mga kliyente para sa kanyang bagong itinayong accounting firm na tumutulong sa mga maliliit na negosyante, lalo na sa mga kababaihang nais magsimulang muli. Ang bawat numero sa screen ay hindi na simbolo ng pagnanakaw ni Marco, kundi simbolo ng kanyang sariling dunong at kakayahan. Nang dapit hapon, lumabas si Elena sa kanyang munting hardin. Ang langit ay nagkukulay kahel at lila, isang tanawing tila isang obrang ipininta para lamang sa kanya. Naramdaman niya ang lamig ng hangin sa kanyang balat. Isang haplos na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng kalungkutan, ngunit ngayon ay nagpaparamdam ng kalayaan. Wala na ang amoy ng kusina na ikinahiya ni Marco. Ang amoy na dala ni Elena ngayon ay ang amoy ng pag-asa at ang halimuyak ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Ngumiti siya sa kanyang sarili habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang 12 taon ng pait ay naging isang mahalagang aral na nagpanday sa kanya upang maging isang bakal na hindi kailanman mababali. Handa na po ang hapunan, Ma'am Elena. Tawag ni Linda mula sa loob. Susunod na ako, Ate Linda, sagot ni Elena. At sa kanyang paghakbang pabalik sa loob ng kanyang tahanan, alam niyang ang bawat patak ng kanyang luha noon ay naging matamis na ulan na nagpatubo sa kanyang bagong buhay. Ang kwento ni Elena Alcantara ay tapos na. Ito na ang simula ng kwento ni Elena, ang babaeng nagmula sa abo ng pagtataksil,
at lumipad patungo sa liwanag ng kanyang sariling kalayaan. Ang tamis ng paglaya ay hindi nahanap sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagtayo ng sarili.